prayer sa ating Panginoon sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat Lord sa panibagong umaga na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat Lord sa mga blessings Panginoon na natanggap namin sa loob ng isang linggo. Lord, maraming salamat Lord sa patuloy na pagbigay niyo sa amin ng kalakasan, kalusugan Panginoon. Maraming salamat Lord sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa pagpunta Lord sa sambahan na aming papupurihan sa umagang ito. Lord, maraming salamat Lord na kayo ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, kalusugan, at magandang panahon, Panginoon. Kahit po, Lord, mainit, pero pinapataman niyo po sa amin, Lord, na pinakover niyo po, Lord, ng mga ulang, Panginoon, para hindi kami ganun mainitan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa hangin na nagtuloy na nalalaman namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na
Panginoon, sabi sa katabi, sabi niyo sa katabi mo, makinig. Nagsasalita si Jesus ngayon. Okay. So, purihin ng Diyos ngayong umaga. At hinihiling ko sa bawat isa ang matimtimang pakikinig. At kung maaari, kung nagsasabi ang inyong katawan na pupunta sa CR, sabi niyo, Lord, hindi mo na alam. Para wala tayong ma-miss. Okay? So, buksan natin ang ating mga Bibles sa Lucas 21:28. Lucas chapter 21, verse 28. Ito po ang sinasabi, pag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Purihin ng Diyos sa kanyang masalita, tayo po ay manalangin. O Ama namin Diyos, purihin ka ngayong umaga. Salamat sa kagalakan po. Salamat sa pagtanggap mo sa aming papuri, sa aming mga awitin. Salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po, Banal na Espiritu, sa inspirasyon. At sa oras na ito, dalangin ko po ang patuloy na pangungusap mo sa puso ng bawat isa sa amin. At matugunan, Panginoon, ang aming mga espiritual na pangailangan. Salamat po, Panginoon Jesus, sa iyong kapangyarihan. Sa kapangyarihan po ng iyong pagliligtas. Sa kapangyarihan ng iyong dugo. Sa kapangyarihan ng iyong cross, Panginoon. Nasa umagang ito, muli naming mararanasan ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya purihin ka, ikaw ang manguna, ikaw ang magturo, ikaw ang magbigay ng kaalaman, Panginoon, sa iyong tagapagsalita. At ikaw, Panginoon, ay aming na-acknowledge na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Hindi namin nakikita, subalit nararamdaman ang iyong presensya. Salamat, Banal na Espiritu, na bibigyan mo ng sigla at saya ang puso ng bawat isa sa amin habang kami po ay nakikinig ng iyong mga salita. At sa pangalan ng Panginoon Kristo, tinatalian ko anong plano ng kaaway ang paghahadlang. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, nabubuksan mo ang aming spiritual na puso at maunawaan, Panginoon, ang mensahe mo, mahalagang mensahe mo sa araw na ito. Kaya naman binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa tanging pangalan po na aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay, isang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Nanda natin ang ating mga puso. 5 tanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Wow! Purihin ng Diyos, babalik na ang ating Panginoon. Diba? So kung mapapansin natin, mga kapatid, ang lahat ng nangyayari sa buhay natin, sa mundo, ay mayroong katapusan. Sa tao, ang katapusan ay kamatayan ng kanyang physical na katawan. Sa pag-aaral, siyempre yung pag-graduate mo. Sa trabaho, pwedeng promotion at pagtanggal sa'yo. Sa sakit, ang kagalingan. At kung hindi ka kagaling, siyempre, ibig sabihin, tinatawag ka na ng Panginoon. At sa kahirapan, ang pagtulad. So yan yung mga bagay na nangyayari dito sa mundo na mayroong katapusan. Ganon din naman ang ating paghintay kay Kristo. Kasi babalikan niya tayo. Matatapos na rin ang ating paghintay kay Kristo. Sino dito ang excited na darating na si Jesus? Palakpak at taas ng pangalan.
Yun ang ating inaasam, kaya tayo naglilingkod. Kasi babalikan niya tayo. At anumang pinangako niya, gagawin niya. Okay. Ito yung 5 palatandaan na malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Una, ang pagiging bansa ng Israel. Alam niyo ba na ang Israel, hindi sila ni-recognize maraming taon na isang bansa. Bakit? Kasi sila ay nagkalat dahil sa kanilang pagsuway. Isa sa mga consequences sa pagsuway nila sa Panginoon, ikinalat sila sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pero, isa ito sa palatandaan na kapag naging bansa ang Israel, palatandaan number 1, malapit na ang dumating ang ating Panginoon sa Kristo. So, noong May 14, 1948, naging bansa, kinilalang bansa ang Israel. So, marami na rin taon, diba, na sila ay kinikilalang bansa. At ito ay sinasabi sa Matthew 24, 32-33, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nanariwa at nagdadahon ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang pagparito ng Panginoon. Nagsisimula na. So yung puno ng igos, mga kapatid, ay nagre-represent sa bansang Israel. Kasi nung patay, hindi nga sila kilalang bansa. Pero ngayon, bansa na sila. At kung susubaybayan nyo ang mga balita, bumabalik na ang mga Israelita sa kanilang bansang Israel. Malalaking eroplano, sinasakyan nila, welcome sila ng kanilang mga kababayan. So almost makukumpleto na, umuwi na sila sa sarili nilang bansa. So purihin ng Diyos, natupad na ang unang palatandaan. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2 na palatandaan. Pag-unlad, paglago, at pagdagdag ng kaalaman. Sa English, increase in knowledge. Mapapansin mga tao yung ang tatalino. Di ba matatalino ang mga tao? So, paano yun? Sabi sa Daniel 12:4, Daniel, ingatan mo muna ang mga salitang ito at isara ang aklat hanggang sa takdang panahon. Marami ang magkasaliksik upang tumuklas ng karunungan. Mayroon kasing prophecy na sinabi kay Daniel sa Lumang Tipan, pero sabi ng Panginoon, huwag mo munang i-announce sapagkat ito ang abangan mo. Marami ang magsasaliksik, maraming research ang gagawin, at maraming tutuklas ng karunungan. So kung mapapansin nyo, ang tatalino ng mga tao. Paano sila naging matalino? Una, sa sasakyan. Noong unang panahon sa Lumang Tipan, naglalakad lang sila. Tapos sa mga panahon natin, karitela, yung hinihina ng kabayo, bisikleta. Yan yung mga sasakyan. At pagkatapos ng 100 years, natuklasan ang sasakyan. Yun ang kauna-unahan. Sa sasakyan papunta sa buwan. Ano yun? Yung rocket. Diba? 1972 yata yun. So yung nakarating ang tao sa buwan. Ano pa? Ang kariton na hinihila ng kalabaw. Isa pa yan sa sasakyan. Pero ngayon, ano? Wow, ang bilis. Aeroplano, barkong mabibilis. Ano pa? Mga sasakyan niya. Mga motor na sari-sari. Di ba yan? Yan yung palatandaan na matindi na karunungan ng mga tao. Marami na silang na-invento sa mga sasakyan. Sa komunikasyon, noon, buwan bago ka makatanggap ng balita. Mamagitan ng sulat. Diba? Sulat. Pero noon, gusto
gusto ng mga naliligaw ito, yung sumusulat sila sa nililigawan nila. Tapos, telegrama. Laging uso yung telegrama pag may patay. Pero kung minsan, nakarating na yung tao, saka pa lang dumarating yung telegrama. Pansin niyo yun? So yun ang panahon ng komunikasyon noon. Telegrama, sulat, over. Naranasan niyo yun yung hello, over. Pindutin ka. Pero ngayon, gadgets. Unang-una, cellphone. Cellphone na may tenga, tapos itataas mo yun, tapos hanap ka ng signal. Tapos, ipad. O, di ba? Pero ngayon, bongga. Pwede mo na makausap ang mga tao kahit saan mang bansa ng mundo. Dahil, ang telepono ngayon, ang cellphone ngayon, ay may video call na. So, isipin ninyo, matindi yung pag-improve ng karunungan. May touchscreen, video calls, may Google. Alam nyo bang mas marami pang alam ang tao ngayon kaysa yung mga sa libro na nakasulat sa library. At wala na rin nagre-research sa library kasi may Google. Nandun lahat ng tanong mo sa sagot. Pero mas matindi, yung latest ngayon, yung artificial intelligence. Uy, pwedeng kumanta yung 3 taon, 1 taon na bata, mga ganun. So, ganun kabilis ang komunikasyon. At noon, ang picture, may film. Ngayon, wala na. At noon, ang TV, gatugin mo para lumabas yung picture. Pero ngayon, smart TV. Diba? So, yun yung mga palatandaan. Sa komunikasyon na lang kaagad, ang laki-laki na ng improvement. Sa operasyon, sa medical, noon kapag may malaria ka, mamamatay ka. Pag may TB ka, mamamatay ka. Pero ngayon, ang improvement sa medical, napakadali na lang gamutin ang mga sakit na yan. Tapos, ang operasyon noon, pero meron pa niya, pag mahirap ka, hihiwain ka. Pero kung marami kang pera, laser. O yung ka-eskwela ko, nagpa-opera ng kanyang matres. Hindi naman biniyak. Sabi nila ginanggal ng 4 na butas. Tapos tinanggal yung matres. Paano kaya yun? Wag ganun kagaling ng mga tao. Tapos, uy, pwede na yung transplant. Yung transplant, papalitan yung puso, yung baga, yung utak. Diba? Matinding karunungan. Sign. Number 2 sign ng pagbabalik ng Panginoon. Ang pangatlo, ipangaral ang mabuting balita sa buong mundo. At ipangangaral sa buong sanlibutan ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa, saka darating ang wakas. Okay, so paano? Paano gagawin yun? Kung isipin mo kung yung komunikasyon ay katulad noon, sulat, telegrama, radyo pa pala. Hindi masyado maaabot yung mga remote areas, yung mga kasulok-sulukang mga tribo. Pero paano naabot ngayon? 3,000 translation ang Biblia. Walang dahilan ng tao para hindi makabasa. May translation sa mga yan na salita. Mga tribo-tribo may mga translation na. So, imagine, 3,000 na translations ng Bible. Yung isinali ng Biblia sa iba't ibang wika. At ang mga missionaries, mga missionary, narating na nila ang pinakasulok-sulupang tribo ng mundo. Okay, di ba? At yung mga bawal doon ang gospel na aabot sila ng internet. Ng TV. So, ano pa? Ito ay nangyayari na ngayon.
ang pangatlong tanda. Pangangaral, malapit na. Sa purihin ng Panginoon. Number 4, digmaan at balita ng mga digmaan sa iba't ibang bansa. Matthew 24:6-7. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. So ano yung unang digmaan? World War I and II. 19th century. Ito yung naabutan pa ni nanay, yung ano may tawag? Nagtatalo sila sa bundok, sa kuweba, ganon. So, normal lang yun. Pero alam niyo ba ngayon, tuloy-tuloy ang labanan sa ibang bansa. Pero sabi niya, normal lang yan, nagkakaroon ng mga gera. Pero iba ngayon. Almost maraming mga bansa ang naglalabanan. Makakarinig kayo ng alingawaw ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mapagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. So sa ngayon, sa kasalukuyan, ano yung mga nag-aaway ng mga bansa? Russia at Ukraine. Hanggang ngayon, naglalabanan pa sila. Hindi pa natatapos yan. Israel at ang Palestine, yung sa Gaza, labanan sa Gaza. Sa Sudan naman, civil war, yung sa bansa lang nila, kumbaga sa atin, sundalo NPA, sa kanila, sundalo nila yung mga lumalaban sa gobyerno. China at Taiwan, kasi gusto ng China masakop ang Taiwan. Venezuela at US, India at Pakistan, North Korea at South Korea, yan noon pa yan. Pero maraming mga bansa na hanggang ngayon ay naglalabanan pa. So nagkakaroon ng nuclear program, missile, yung i-testing nila yung missile kung ito ay effective. So yan mga kapatid, tuloy-tuloy yung number 4 na palatandaan. Number 5, last, magkakaroon ng malalakas na lindol, gutom, salot. Okay. Magkakaroon ng malakas na lindol, makakagutom at makakasalot sa iba't ibang bansa. Lucas 21:11. So dito muna pag-usapan natin sa Pilipinas. Yung lindol, 2025. Central Visayas, 6.9 magnitude. Lakas nun. Davao, 7.4. Sa ibang bansa, Afghanistan, 6.2. Myanmar, 7.7. Katataas niyan. Kalalakas niyan. Japan, 7.6. Russia, pinakamataas, 8.8. Tibet, 7.1. Yung Tibet sa China. Honduras, 7.6. Antarctica, 7.6. Alaska, 7.3. So walang makitang 4, 5. Matataas na yung mga lindol. Talagang nakakawasak ng mga ari-arian, ng mga sasakyan lahat. Nadudurog, nabibiyak ang lupa. Gutom. Sa mga bansa. Dito meron. Meron din dito. Pero, ang pinakamatinding gutom na naranasan ay sa Africa. Sa Sudan, sa Gaza, kung saan may gera. Sudan, sa Africa, sa Gaza, sa Palestine, sa Haiti, Yemen, Republic of Congo, Afghanistan, Syria. So yan yung matindi yung mga gutom na naranasan yan. Ano naman yung salot? Yung latest na nangyari sa atin sa buong mundo. Pag epidemic kasi, sa isang area lang yan, epidemic, ano, dito sa bubog, epidemia ng mga dengue. Pero nakaranas tayo ng pandemic, ano yun? COVID-19. First time sa history na nakulong tayo. Marami ang stress, marami ang na-depress dahil doon, at yun ay for
3 years. So ano pa? Natupad na, mga kapatid, ang palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Handa na ba kayo? So magmulay-mulay. Sa iglesia nito, o sa church na to, dalawang klase lang ng tao. Nandito, dahil siya ay ligtas na. Ang isa, nandito, dahil naghahanap siya ng katotohanan. Ano ba talaga ang totoo? Paano ba talaga makapunta sa langit? So ngayong umaga, kung sino pa sa inyo ang hindi nakakasiguradong ligtas, isipin niyo, gulay-gulay kayo. At nais tanggapin si Jesus ngayong umaga, ito ang inyong pagkakataon. Kasi maaring, malay mo bukas, darating ang Panginoon. Ngayong gabi, sunod na araw. So, kailangan handa tayong lahat. Tayong lahat na nandito ngayon. So, lahat ba nakatanggap na sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Sige nga, palakpakan natin ang Panginoon. So, praise the Lord. Lahat tayo ay ligtas na. Oh, lahat ba ay nakasiguradong pag dumating ang Panginoon bukas, kasama siya? Ligtas. Amen. Amen. Palakpak. Ang palakpak ng sarili. Sa inyong puso, alam na alam nyo. Kasi, sayang ang bawat araw na pinaglilingkod nyo sa Panginoon, hindi kayo sigurado. Dito ang final judgment kung saan ka pupunta. Hindi kung namatay ka na. Pagka namatay ka na, tapos ka na. Wala nang, hindi na pwedeng ipag-pray ka para maligtas. Tapos na. So, ngayon ang desisyon kung papuntang langit ka na o hindi. So, kasi sinabi nyo, papunta tayo lahat sa langit. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sabi dito, sa Roma 10:9, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ticket natin, papuntang langit. Idiniklara mo na si Jesus ang iyong Panginoon. Idiniklara mo na ikaw ngayon ay ligtas na. So, purihin ang Diyos. So, sa ating mga ligtas na, manatili tayong tapat sa Panginoon. Alerto. Ibig sabihin, alerto. Laging magbantay. Ano babantayan mo? Ang sarili mo. Bantayan mo, baka nagkakasala ka na. Bantayan mo, baka nagkapanira ka na. Bantayan mo ang bibig mo. Bantayan mo ang dila mo. Kung nagiging pagpapala ka ba o hindi. So magbantay. Bantayan natin yung ating mga sarili. Ano pa? Mamuhay tayo ng may layunin. Ano ba yung layunin natin? Bakit tayo nabubuhay? Ang number 1 na layunin, para maglingkod sa Panginoon at papurihan siya. Amen? Yun ang number 1 nating layunin. So manatili tayong nakatuon sa layunin natin ng paglilingkod, patuloy na pagbibigay ng ating buhay sa Panginoon. Kasi mayroong reward. Sabi dito, pangako ng Panginoon, kapag naruroon na ako at may pananda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa aking kinaroonan. Pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, babalik siya.
pagtapos na yung ating mga bahal doon. So, sino excited? Ako excited. Pasalamatan natin ang Panginoon kasi nangyari na yung mga palatandaan, mag-aabang na lang tayo. Aabangan na lang natin. So patuloy tayo maging tapat, mga kapatid. Walang ibang pinakamahalaga sa buhay na ito kundi ang asamin natin, kukunin na tayo sa salubungin, either sa rapture, either sa kamatayan. Pareho lang yun. Pero nais sabihin ng Panginoon sa baptisa sa atin ngayon, babalikan na tayo. Malapit nang matapos ang ating mga pagtitiis. Malapit nang matapos ang ating mga paghihirap. Malapit nang matapos ang lahat ng negatibong nangyayari sa mga buhay natin. Kasi, babalikan na tayo. Hindi natin alam kung kailan. Pero ang Diyos kapag nangako, tinutupad. Tandaan natin. Natupad na ang mga palatandaan. Sa kasalukuyan tayo naghihintay. Kasi anumang oras, hindi natin alam. Kailangan mga puso natin, espiritu at katawan ay nakapaghanda sa kanyang pagbabalik. Mapalad ang mga taong makakasama either sa rapture, sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. At sinasabi sa atin ngayon, magalak kayo, matuwa kayo kayong mga niligtas ko, matatapos din ang inyong pakikibaka sa mundo ito. Kaya magtiis, maging matatag, magtiyaga, patuloy na maglingkod, patuloy na mabuhay na mayroong kabuluhan. Patuloy na hit sa lahat, ipangaral ang salita ng Diyos. Isipin natin, ligtas na ba ang ating buong pamilya? Kawawa sila pag sila naiwan. Sila ang una nating isipin. Mga kapitbahay natin, mayroon na ba tayong nasyaran? Mga kaeskwela natin, mga kaibigan. So yan yung ating responsibility habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Isang masayang isipin na natutupad na ang lahat ng palatandaan. Tayo na lang ang dapat maghintay, magtiis, pero hindi tayo yung nakanganga, mayroon tayong gagawin. Maging pagpapala ang ating mga salita sa kapwa. Kapag alam mong makakasakit ka na, itigil mo at itigom ang iyong mga bibig. Kung alam mong nagchichismis ka na, hawakan mo ang mga bibig mo. So, hangarin natin habang hinihintay natin ang Panginoon, simpleng trabaho natin, gagawin natin, ay pagbantay ng ating mga dila. Yung ating mga kilos, patuloy natin isipin, maging pagpapala tayo sa iba, lalo't higit sa ating mga kapatiran. So, purihin ang Diyos ngayong umaga, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sapagkat tayong lahat ngayon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay nakahanda na sa lubungin si Jesus. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon tayo kumain. Manaming Diyos, purihin ka ngayong umaga. Salamat. Salamat sa iyong mga salita na paalala sa amin na huwag kaming mainit. Salamat sa
mga palatandaan na nihayag mo sa aming kalagitnaan ngayong umaga na natupad na, Panginoon. Ang kasunod nun ay ang paghihintay sa iyong pagbabalik. Dalangin ko na mo ang bawat isa sa amin na handa. Patuloy na naglilingkod at hindi humihinto. Patuloy na nagbibigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Patuloy na naging pagpapala sa aming kapaligiran. Patuloy na ipinahayag ang iyong pagliligtas, Panginoong Jesus. Bigyan mo kami ng kabigatan, bigyan mo na kami ng kaluluwa na madala namin sa iyong paanan. Sapagkat maiksi na lang ang panahon. Kailangan namin mag-apura, maging mabilis. Lord, salamat sa assurance na babalikan mo kami. Salamat na pinaganda mo kami ng aming kalalagyan. Salamat sa galak sa puso, sa katotohanan, hindi mawawala ng kabuluhan. Ang lahat ng aming ginagawa. Salamat sa pagsisikap at sa tulong mo. Nagbago ang aming mga buhay. Salamat na ikaw ang prioridad namin, Panginoon, sa bawat araw. Kaya may umaga, dalangin ko ang paghipo at pag-assure. Bigyan mo ng assurance ang bawat mga anak mong nakarinig na iyong mga salita. Assurance na babalikan mo sila. Assurance na ligtas sila. Assurance na isasama mo sila sa iyong pagdating. Salamat sa kagalakan na dulot na iyong mga salita, Panginoon, at mga pangako. Purihin ka ngayong umaga. Patuloy mo kaming palaguin, patuloy mo kaming patatagin. Patuloy na pagpalain habang kami naglilingkod sa iyo. Kaya naman, Panginoon, ano man ang desire ng puso ng bawat isa sa araw na ito. Kung may mga pag-aalinlangan, Panginoon, bigyan mo sila ng kasiguruhan na hindi mawawalan ng kabuluhan ng kanilang paglilingkod. Hindi mawawalan ng kabuluhan ng kanilang pagbibigay ng oras sa iyo, Panginoon, lalo na sa araw ng linggo. Hindi mawawalan ng kabuluhan kung mayroon silang isinakripisyo ng paglingkuran ng kalang. Hindi mawawalan ng kabuluhan kung nanalo ka sa buhay nila, Panginoon. Pinaglaban ka. Ipinaglaban ang paglilingkod at pagmamahal sa iyo. Lord, dagdagan mo pa po. Dagdagan mo pa ang aming pagtitiwala, pananampalataya, higit sa lahat, pagmamahal namin sa iyo. Hindi namin kaya kung wala ka, hindi mo kami tutulungan. So Lord, sa araw na ito, dalangin ko, Panginoon, na pagpapala mo sa bawat isa. Pagpapala mo sa bawat sambahayan. Pagpapala mo sa lahat ng aming mga gagawin. Yan naman, binabalik namin sa iyo ngayon ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagtaas sa iyong banal na pangalan, at patuloy na maghihintay kami, Panginoon, sa iyong huling pagbabalik. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning po. At ngayong umaga ay salamat sa Panginoon na tayo nagtagumpay muli. Yan, isa to sa pag-aantay natin. Salamat sa magandang mensahe. At ang lahat po ay sana magkita-kita tayo, tayong bibitaw, tayo mag-antay. Amen. So ang ating mga paalala ngayong umaga, ang ating prayer meeting, 7 p.m. tuwing Friday. Practice po ng praise and worship, 6:30 p.m. ng Saturday. At ang ating Sunday worship, 8:30 a.m. So, nandito po ang mga may birthday.
So, tapos na po ang ating February 2, Ahira, February 22, Brother Janjan, February 23. Oy, 22 pala, di ba? Yan, si Lloyd. So, tatlo sila may birthday ngayong February. At ngayon, marami nakapulang. Yan, pero ang sabi nga, ang pag-ibig talaga pinaka-the best ay ang pag-ibig ni Jesus sa atin. So, happy Hearts Day, sabi nga, yan lang ay, Valentine's lang yan. So, ang pinakamahalaga talaga ay ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Amen. Yan, may bisita pala tayo. Yan, yung dala-dala kay JN, yan kanyang pamangkin. Ay, my birthday ngayong araw na ito. Birthday, ano pangalan niya, JN? Amor po. O, si Amor. Yan. Okay, si Amor, pag-pray natin si Amor mamaya. Okay, happy birthday, Amor! Saan? Ay, yan, yan. Welcome back, Nini, si Sister Gina. Yan, sino pa dyan? Okay. Wala na? Yan. So, salamat sa Panginoon sa araw na to at nakasama natin silang muli ngayon. Tumayo po tayo lahat para sa pagkakalog. So, sabay-sabay po natin basahin yung verse natin. 2 Corinto, chapter 9, verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob, tulay sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Tayo po magkaloob sa Panginoon ka. Tingnan natin Sister Susan naman sa closing, sa pag-pray ng ating, pray ng ating offering, si Brother Jules sa ating closing prayer with benediction.
sa iyong mga pagpapala na spiritual, Panginoon. Salamat sa bawat isa na naroon, Panginoon, ang pagbubukas sa mga puso namin para maunawaan namin, Panginoon, na yung mga salita na nagmumula sa iyo. Thank you so much, Lord. At patuloy, Panginoon, na tinatas namin ang aming offering, Panginoon, sa bagong ito. Dalangin namin, Lord, na patuloy mo po itong gamitin sa iyong paglago ng iyong gawain sa kongregasyong ito, Panginoon. Dalayan ko pa ang buwan pamilya, mga anak buhay namin na patuloy mo po itong panggaling, Panginoon, para sa susunod naman po ay makapagbigay muli kami ng aming offering sa inyo, Panginoon. Salamat po at ingatan niyo ang bawat isa sa amin sa bago. We glorify your name, Lord. Tinataas namin ang iyong kapangyarihan. Tinataas namin, Panginoon, ang iyong patulihan. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung pasalamat sa ating tapos na gawain. Panginoon, sa umaga po ito kami po ay nagpapasalamat sa panibagong linggo na aming naranasan, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa biyaya at kalakasan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa panibagong salita na aming dinig at natutunan at may pamuhay, Panginoon. Habang kami ay narito, nag-aantay ng iyong pagdating, Panginoon. Nawa sa bawat isa sa amin, patuloy kami mag-report. At taos puso kami na nagpatakbo, Panginoon, sa araw-araw namin pamumuhay. Ikaw po, Panginoon, patuloy na aming paglilingkuran, Panginoon. Ikaw na aming paglilingkuran, aming pamumuhay. Habang kami, Panginoon, ay nag-aantay sa iyo, Panginoon. Handa kami sa lubungin. Maraming salamat po sa aming gawain na natapos na at patuloy kang nangungusap sa bawat isa sa amin. Patuloy po kami bibigyan ng katalinahan ng kalakasan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tao na iyong ginagamit upang kami, Panginoon, ay patuloy na lumakas na pagpalakasan sa bawat isa. Maraming salamat ka po, Panginoon, at gabayan mo ang aming pasamantalang pag-iulay. Bawa namin, Panginoon, ang iyong ligaya, ang iyong presensya, at ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na lumupog sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, at pinabalik namin sa iyo, pinakataas na pagpuri sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
may birthday. Pamangkin mo ba? Baba? Ha? Ano pangalan niya? Okay, extend natin yung pangalan. Extend natin. Pray natin si Amor. Ama namin Diyos, purihin ka sa buhay ng batang ito, si Amor. Salamat. Nagdiriwang siya ngayon ang kanyang kaarawan.